Ang misteryosong app, Ligaya. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, marami na tayong inaasahang sagot mula sa ating mga cellphone. Pero paano kung may isang app na hindi mo naman na-download, ngunit bigla na lang lumitaw sa phone mo, at kayang tuparin ang kahit anong hiling mo? Handa ka bang tanggapin ang kapalit? Si Jonah ay isang 23 anyos na fresh graduate na nahihirapang makahanap ng trabaho. Isang gabi, habang nakaidlip siya sa harap ng kanyang cellphone, biglang nag-restart ito at pagmulat niya ay may bagong icon sa screen, isang kulay rosas na bulaklak na may pangalang Ligaya. Sa unay inakala niyang virus lang ito, kaya sinubukan niya itong i-delete, pero hindi ito mabura. Sa pagka-curious, binuksan niya ito. Lumabas ang simpleng interface na may tanong, ano ang nais mong maranasan ngayon? Tinype niya, makahanap ng trabaho. Kinabukasan, nakatanggap siya ng email mula sa isang sikat na kumpanya, pinapapunta siya sa interview. Mula noon, bawat hiling ni Jonah ay natutupad, nakakuha siya ng trabaho, lumipat sa kondo, at unti-unting yumaman. Ngunit kapansin-pansin, sa bawat katuparan ay may kapalit, nawala ang kontak niya sa mga dating kaibigan, nagkasakit ang kanyang nanay, at minsan ay parang may sumusunod sa kanya sa bawat salamin na madaanan niya. Nang minsang hilingin niya na, sana ako na ang pinakakilalang influencer sa bansa, bigla siyang sumikat matapos maging viral ang isang video kung saan muntik siyang masagasaan ng isang boss, pero milagrosong naligtas. Sa isang panaginip, nagpakita sa kanya ang isang matandang babae na nakaitim. Sinabi nitong ang bawat hiling na ibinibigay ng Ligaya ay may kalakip na bayad, hindi pera, kundi piraso ng kanyang kaluluwa. Kapag napuno na ang sisidlan ng iyong kasakiman, kukunin na ng app ang kabuuan mo, bulong ng matanda. Pagkagising, may sugat ang palad niya na hindi niya matandaan kung saan nakuha. Sinubukan niyang i-reset ang phone, pero hindi na niya mabuksan. Sa screen lang ay nakasulat ang Ligaya, sa bawat hiling, may kapalit. Desperado na siyang wakasan ito. Dinala niya ang phone sa albularyo, pari, at maging sa IT expert, pero wala ni isa ang nakatanggal ng app. Isang gabi, humiling siya sa app, gusto kong mawala ka. Tumawa lang ang screen at sinabing, hindi mo na ako maaalis, Jonah. Ako na ang bagong ikaw. Simula noon, unti-unting nagiba ang ugali ni Jonah. Nagiging mapagmataas, makasarili, at parang hindi na siya mismo ang may kontrol sa katawan niya. Hanggang isang araw, tuluyan siyang nawala, kasama ang phone. Pero biglang lumitaw ang Ligaya app sa cellphone ng pinsan niyang si Mia. Makalipas ang 3 buwan mula nang mawala si Jonah, si Mia ay nagtapos din ng kolehiyo sa kursong psychology. Isa siyang mapagmatsyag, tahimik, at may pagka-nerdy pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa subconscious, rituals, at mind control. Napansin niya na walang social media activity si Jonah, at ang kondo nito ay tila iniwang bigla, lahat ng gamit nandoon pa, pero wala ni isang senadoryas ng tao. Habang sinusuri ang lumang cellphone ni Jonah na naiwan sa drawer ng cabinet, biglang bumukas ito at muling nag-restart. Sa screen, Ligaya welcomes you, Mia. Hindi agad nagpadala si Mia sa tukso. Gumawa siya ng sariling research, kinuha niya ang code ng app, sinubukang i-dump sa computer para i-decompile, pero lahat ng attempts niya ay bigong makapasok. Nagpatulong siya sa isa sa mga professor niya, si Dr. Reynaldo, na eksperto sa behavioral science. Nagulat sila nang matuklasang walang record ng Ligaya app sa kahit anong app store, server, o database. Parang multo, lumilitaw lang sa mga piling cellphone. Habang tumatagal, napapansin niyang bumibigat ang pakiramdam niya sa tuwing tinatitigan ang icon. At isang gabi, hindi niya napigilan, tinype niya, gusto kong malaman kung nasaan si Jonah. Biglang namatay ang ilaw. Pagbalik nito, nasa harap na niya ang lumang picture ni Jonah, nakangiti, pero may luhang dumudugo sa mata. Sa mga sumunod na araw, parang may nakatingin kay Mia tuwing gabi. Nagsimula rin siyang managinip ng mga lugar na hindi niya pa nararating, isang lumang bahay sa probinsya, may matandang babae sa duyan, may sigarilyong may bahid ng dugo, at salitang paulit-ulit. Ibalik ang utang. Ibalik ang kaluluwa. Dito niya nadiskubre na ang Ligaya ay hindi lang basta app, isa itong modernong lalagyan ng espiritu, ginamit ng isang kulto noong 1990s para kolektahin ang mga kaluluwang sakam, pabaya, at makasarili.
Ang espiritu ng babaeng tinatawag na Inang Ligaya ay nakakulong dito, isang mambabarang na pinatay ng mga Kastila, pero sinumpa ang sarili niyang espiritu upang magpatuloy sa makabagong anyo. Isang hiling lang ang pinayagan ni Mia na may sulat, "Gusto kong iligtas si Jonah." At bigla siyang nahila sa mundo ng Up, isang alternate reality kung saan sunod-sunod na tinutupad ang mga pangarap ng mga biktima, kapalit ng kanilang pagkalimot kung sino sila. Sa loob, nakita niya si Jonah, masaya, may pamilya, may anak, pero walang idea kung sino si Mia. Dito niya nalaman, kapag masyado nang matagal sa ligaya ang isang tao, binubura ang kanilang totoong alaala. Upang mailigtas si Jonah, kinailangan niyang talunin si Inang Ligaya sa ritual ng pagkilala. Ipinaalala niya kay Jonah ang kanilang kabataan, mga lihim na sila lang ang nakakaalam, hanggang sa unti-unting bumalik ang alaala nito. Nagising si Mia, kasama si Jonah, nakatulala at umiiyak. Pareho silang ligtas, pero basag ang cellphone ni Jonah at nawala na ang Ligaya app. Pero sa cellphone ni Mia, bago ito itapon, lumitaw ang huling mensahe. "Hindi pa ako tapos. Hanggang may taong sakam at nangangarap ng shortcut sa buhay, mananatili akong buhay." Si Mia ay naging isang counselor na tumutulong sa mga kabataang na-addict sa validation, social media fame, at instant gratification. Si Jonah ay nanahimik na sa probinsya, malayo sa teknolohiya. Pero sa isang internet cafe sa Maynila, isang bagong cellphone ang nireset ng technician, at muling lumitaw ang icon ng ligaya. Lumipas ang isang taon mula nang nailigtas ni Mia si Jonah mula sa mundo ng ligaya. Tahimik ang lahat, akala nila tapos na. Ngunit sa isang underground hacker convention sa Quezon City, isang video ang lumabas. May app na kayang baguhin ang kapalaran mo, pero may kabayaran. Muling nabanggit ang pangalang Ligaya, at sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang mga misteryosong pagkawala ng kabataan sa iba't ibang bahagi ng bansa, lahat may pagkakapareho. Bago sila mawala, may kakaibang app sa cellphone. Sa tulong ng isang dating miyembro ng kulto, natuklasan ni Mia ang pinagmulan ng lahat, isang underground tech cult na tinatawag na, ang nililiwanag, pinamumunuan ng isang tao na tinatawag sa codename na, Ama ng Ligaya. Siya ang gumawa ng app gamit ang sinaunang orasyon, digitized ritual, at AI. Layo nilang kolektahin ang pinakamakikinang na kaluluwa ng bagong henerasyon at ikulong ito bilang eternal energy source, ginagawang fuel ng digital na paraiso para sa sarili nilang walang hanggang kapangyarihan. Sa wakas, natunton ni Mia at Jonah ang sentro ng operasyon, isang lumang gusali sa ilalim ng abandoned tech park sa Laguna. Dito nila natagpuan ang server ng Ligaya, isang dambuhalang makina na tila may sariling tibok at hininga. Upang tuluyang maputol ang koneksyon ng app sa mga cellphone sa buong mundo, kailangan ng isang kaluluwang may dalisay na layunin na voluntaryong magsakripisyo, upang pumasok sa loob ng server at sirain ito mula sa loob. Si Mia ang nagpasyang gawin ito. Sa huling pag-uusap nila ni Jonah. "Jonah, baka meron pang ibang paraan." "Mia, lagi naman tayong may choice, di ba? Pero minsan, kailangan mong piliin yung tama, kahit masakit." Sa loob ng server world, hinarap ni Mia ang pinakamatinding anyo ni Inang Ligaya, isang dambuhalang espiritu na may mukha ng lahat ng kanyang natupad na hiling. Isa-isa niya itong tinanggihan, pinili ang katotohanan kaysa sa kasinungalingang dulot ng mga shortcut sa buhay. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa loob ng server. Pagmulat ni Jonah, nakita niya ang gusaling nagliliyab, at sa gitna ng abo, ang cellphone ni Mia, basag, walang laman. Sa mga susunod na linggo, naglaho ang Ligaya app sa lahat ng device. Sa huling pagkakataon, lumabas ang mensahe. Ang tunay na ligaya ay hindi app. Isa itong pagpili sa mabuti, araw-araw. Si Jonah ay naging guro sa isang public school sa probinsya, nagtuturo ng ethics at technology. At bawat taon, ikinukwento niya ang alamat ng ligaya, bilang paalala na hindi lahat ng madali ay tama.